Ito naman ngayong umaga, hatid namin yung panibagong impormasyon tungkol sa sustainability ng isang niyog at mapapakinggan din natin ang inspiring story sa likod ng tagumpay sa industriya ng mga produkto mula sa coconut. Dito sa Bayan Niyugan. Ating pong makakasama sa araw na ito mula sa Primex Group of Companies ang Program Director for Corporate Social Responsibility and Sustainability, Sir Jojit D. Good morning. Good Morning morning po. At ang owner ng Pasyolco Agri-Ventures na si Ma'am Maureen Mitra Pasyolco. Good morning po. At welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Alright, ito umpisa na natin. Sir Jojit, I wanna know, para sa kaalaman din ng ating mga viewers, ano po ba ang Primex? Kwentuhan niyo po kami paano rin ba nagsimula at ano po ba yung mga products ng Primex? Okay, ang Primex nagsimula noong 1991 bilang Primex Cocoa Products Incorporated. Sinimulan siya sa Candelaria, Quezon. Manufacturer at exporter kami ng different coconut ingredients katulad ng desiccated coconut, virgin coconut oil, crude coconut oil, ano pa ba? Meron pa kaming coconut water. So madami pa kaming produkto and under our network, meron kaming mga 9,000 farmers na sinusuportahan namin, siniservisyon with our sustainability programs. So, pero we operate all over the Philippines. Meron kaming locations in Quezon, Visayas, tsaka Mindanao. Yeah, where talaga yung nasaan yung mga nyog Correct, yun natin, yung nyog farm, no? And we mentioned about sustainability at madalas nating naririnig to, no? Can you elaborate or share with us also with the KRSP, no? Sa paanong paraan na napapractice ninyo yung sustainability sa Primex Company? Ang Primex kasi, ang pagdating sa sustainability, ang tinitignan natin kung paano na ibabalik ng isang negosyo ang pagtulong sa kalikasan, sa kalagayan ng mga tao, pati dun sa kabuhayan or pagkita nila. So ang Primex, madami kaming mga programa na tumutulong, sumusuporta sa mga coconut farmers. Meron kami health services katulad ng mga Reseta Exchange. We provide maintenance medication. Meron din kaming program na Coco Health Card. Para kaming barangay health center dun sa mga walang barangay health center. Meron din kami Na mga employees ninyo? Hindi po, para sa mga farmers. Para sa mga farmers. Kasi sila din yung mga kailangan ng tulong talaga kasi Agree. ang agriculture sector natin medyo nakakalimutan. So kami bilang coconut manufacturer, doon kami tumutulong. Yes, at kailangan talaga ng ating mga coconut farmers yan, no? Yung when it comes to health, 'di ba? Kasi Yes. yung hours din nila and then expose sa araw, hindi ba? And when we speak also of sustainability, may tinatawag na sustainable coconut. Yes. Can you explore more on that? Ang sustainable coconut, pag tinignan kasi natin, lahat naman ng coconut pare-pareho. Pero ang nagkakaiba, katulad ng sa amin ni Ma'am Maureen, is yung negosyo. Paano kami tumutulong at bumabalik sa community. So pagdating sa Primex, masasabi natin na yung produkto, hindi lang yung titignan mo, lalabas ka. So kung paano ba yung advokasya namin pagdating sa kalikasan, pagdating sa kalagayan ng mga tao, katulad ng sinabi ko kanina, at saka dun sa profit, sa kita nila sa kabuhayan. So, dun mo masasabi na kapag ang isang kumpanya, katulad nung sa amin, tumutulong sa community, pwede mo siyang masabing sustainable coconut So, siya. it Hindi also, sa basta negosyo. transcend sa mga packaging ninyo na biodegradable when it comes to sustainability. That's part of it. Pero ang focus ng Primex ngayon really is grassroots. So doon kami talaga sa farmers, mga social services namin. Alright, mapunta naman po tayo kay Miss Maureen. Paano po nagsimula ang inyong engagement with coconut industry? At gano'n na po katagal operational ang inyong Pasyolco company? Yes, ma'am. Ang Pasyolco Agri-Ventures nagsimula actually 1993. It was Nata de Coco time, yung nag-boom ito sa Japan. Yun. After 1993, dahil naglaylo na nga ang demand ng Nata de Coco,
nag-start na akong as a chemist, nag-start na ako, anong gagawin ko pa dahil sa maraming ang coconut sa Quezon. So, yun, sabi ko, ay, alam ko na yung suka. Suka kasi sa mga desiccator na mga Primex, na mga dyan sa Quezon, marami po, itinatapon lang nung time na yun ang sabaw ng nyog. So, yun Uy. muna yung sa chemist nga, develop namin na suka. Ang galing. So, At tuwan-tuwa opo. naman ang mga factory nung Correct. time na yon. Wala nang pupunta ng ilog, Yes, mamamaho walang yung sayang, ilog. walang matatapon. Oo, tsaka nakakaano sa environment. Nakakatulong din Oo, po. so yun, kinuha ko yung mga sabaw ng nyog. Tapos, after nun, coconut cham naman. Sabi ko, ano ba yung mga gusto ng At mga ito po Pilipino? yan, kasama, nandito po yan sa studio. Ito ang suka. Ayan, may spicy, You're ma'am, in- yan. oh, yan. May May sili. maiuwi na ako, ma'am. At saka may pinasarap, yung gusto mas maanghang pa. Oh, So yung okay. coconut jam, ma'am, year 2000 ko pa yan. Ito naman ang nagawa. coconut Oo, jam. yan, paborito yan ng mga Pilipino, Muscovado. lalo na sa US. Yun yung malaking market ng coconut jam kung saan naroon ang mga Pilipino, kung saan bansa naroon ng Pilipino, paborito nila yan. Pero dun sa mga Europe, sa Europe, yan din ang binibili nila pero iba ng brand ang gusto. And I could see, ma'am, dito sa ingredients, so 100% organic, Ah, fresh yan. coconut Opo. milk. So, Yeah. paano po ba nagiging proseso ninyo para maging organic itong produkto? Opo, yun nga po yung advantage ng Quezon's Best, ng Pasyol ko. Ang amin pong product, talagang in-apply namin ng certification ng organic, kosher, halal, GMP certified that's kami. good. Kasi pagpunta po nyo ng Europe sa mga expo, dahil doon ako lagi pumupunta, ang buyer paglapit sa iyong booth, sasabihin, are you organic? So pag Yes. hindi, aalis na sila. Totoo. So yun ang advantage, ma'am, ng organic, kosher, halal, yung mga products, talagang yung certification ang dapat Yes. anuhan ng isang Opo. company kahit maliit, gaya ko. Kahit maliit lang kami. Parang hindi naman, ma'am. Pero actually, at par na tayo sa global standard and trading, no? Kasi nga, I went to the US, parang lahat sila, pag narinig mo yung organic, talagang, yan. parang, I love it, I love it. Masyado And meron din po kayong produkto dito na soap. Yan yung aming Ayan, ang bagong VCO product soap. ngayon. Nag-into cosmetics din po ang Pasyol ko. Kasi dahil meron kaming virgin coconut oil, so gamitin din namin siya sa cosmetics. So, meron Sa kaming component, soap, di ba po? oo, yung menthol balm, meron kaming aromatherapy Yes, oil. the very in para ngayon sa- kasi ngayon conscious na tayo 'di ba sa mga dapat less chemicals yung nilalagay natin with yes. our body. But I also wanna know, Ma'am Maureen, paano po nakakatulong yung Pasyolco Agri Ventures sa ating coconut industry and especially to our farmers? Sa mga farmers, malaking tulong po ang Pasyolco Agri-Ventures kasi siguro more than 100, hindi gaya lang ng Primex, talagang malaki na sila, ma'am. Yung Pasyolco, marami rin pong farmers na natutulungan kasi naandyan yung mananggete, naandyan yung kumukuha ng niyog. So, sila po yung mga tinutulungan namin sa farm. So, ayun na ang pamilya nila, aming lagi ring inaalagaan para din po yung production namin ay hindi mahinto. I think Yan. it's a mutual relationship, Yes, diba, ng ma'am. benefits sa pag Opo. inaalagaan mo yung mga farmers mo and of course, matutulungan din ang business mo, no? Mabalik tayo with Sir Jojit. So, para po sa ating mga kababayan na gustong tumulong sa ating mga magnyonyog, paano po bang makiisa sa sustainable coconut? Actually, maganda yan. Unang-una talaga, kailangan natin consume ng mas madaming coconut products. So, yung sa amin, yung mga produkto namin, ginagawang ingredients sa mga tsokolate, sa biscuit, sa sabon, ganyan sa mga shampoo. Pwede nating tignan yung mga labels para kung merong coconut component. At para tayo mismo bilang Pilipino, tayo mismo yung nagko-consume ng coconut. So, tignan din natin yung mga website, social media ng mga kumpanya para maging aware tayo kung meron din silang advokasya, katulad nung sa amin, na pagtulong talaga sa mga farmers. Meron kayong farm co. Yes. Yes. Ang farm ko namin ay isang tourism destination. Ang farm ko dyan namin tinuturo yung sustainable lifestyle. Kasi dyan namin pinapakita yung mga sustainable agriculture, sustainable poultry, sustainable fishery. So pati siya parang siyang bakasyunan
pero madami kang matututunan. Saan po yan located? Oo, sa Dolores, Quezon. Yun yung una Dolores naming sa farm ko. Quezon. Alright, ayan na, ang dami ko pang gustong tanungin pero for sure, ang dami na rin po natutunan ng ating mga ka-RSP. At ayan, lastly, saan po ba makikita ang mga produkto ninyo? Local, dito po sa SM, SNR, Landers, Okay, Robinsons, alright. so lahat po ng local supermarket. Alright. So once again, maraming salamat po. Nakapanayan po natin dito sa Rise and Shine Pilipinas. Once again, Sir Jojit B, ang Program Director for Corporate Social Responsibility and Sustainability ng Primex Group of Companies, at si Ma'am Maureen Mitra Pasiolco, ang owner ng Pasiolco Agri Ventures.